Si Senator Amy Marcos, mga kababayan, aminado na nangangamuti na siya. Nangangamuti po sa sa survey. Laglag, mga kababayan, sa sa senatorial survey si Amy Marcos. Ayan yung balita ngayon sa Politico News. Sabi dito, nangangamuti ako. High spender Amy Marcos frustrated by slide in senatorial poll ranking. Tanong hindi mangamuti sila ni Senator Bato. Galit na yung ating mga mamamayang Filipino sa mga Duterte. Lahat ng mga kaalyado. Si Senator Bongo na lang po ang pumapasok. At sabi nga natin, si Senator Bongo, pag pinagtulungan ito ng ating mga congressmen at magising yung ating mga mamamayang Filipino na kailangan lahat ng mga kakampi ng dating Pangulong Digong at ng China dapat nang maisot sa inidoro, malamang lahat sila uuwi to Plant Kamote. O diba? Damay si Senator Amy Marcos kasi matigas ang ulo. Sinama siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi sa line-up, administration candidate. Ayaw man. Inis na po yung endorsement ng kanyang kapatid mismo. Pinahiya yung ating Pangulo. In-endorse siya, absent. Nag-joke na lang yung ating Pangulo nang mag-endorse ng mga administration candidates. Naunanaan niya si Senator Amy Marcos na nangangampanya. Yun na lang yung nasambit ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, ayaw din niyang ipahiya yung kanyang ate. Kaya lang siya pinahiya. Di ba? Kasi ayaw pang i-abandon ni Amy Marcos yung mga Duterte. Yung mga DDS po, sinusuka na rin siya kasi ang tawag sa kanya, mangga. Siya yung pinaparinggan, mga kababayan mismo ni Sara Duterte na mangga. Pati yung tatay niya gustong ipahukay, sabi ni Amy Marcos doon sa interview, tadyak ang anya kita. Pero pa-joke-joke niya, hindi pa rin niya, mga kababayan, maiwan. Iiniwan ka na nga. Wala eh. Ang problema po kaya Senator Amy Marcos, iniwan na siya ngayon ng mga Marcos loyalist, iniwan pa ng mga DDS. Talagang mga ngamote. Ito na ngayon ang sinasabi niya. At lalo siyang mga ngamote kasi pinag-iinitan, mga kababayan, ni Senator Amy Marcos yung AKAP na inisponsora ni Martin Romualdez ng House of Representatives. Ayaw niya sa AKAP. Senator Marcos chides government executives over lack of AKAP beneficiaries list. Hindi lang siya mga ngamote, pati mga ngamuting kahoy. Kamote at kamuting kahoy, mga kababayan. Magtatanim siya ng kamote at kamuting kahoy, pati linsa. Sa bagay, laking tulong yan sa ating agrikultura. Matutukutukan niya yung agrikultura pag halimbawa, hindi na siya manalo, magtanim na lang ng kamote. At sabi nga natin, mga kababayan, wala ba ibang dapat sisihin kundi sarili niya. Matigas ang ulo eh. Nahawa ni Sara Duterte na matigas ang ulo. Ano? Sabi dito sa interview, mga kababayan, ni Alvin El Chico, Senator Amy Marcos expressed her frustration over the decline in her ratings ahead of the 2025 midterm polls after a social weather station's survey showed her outside the Magic 12 list of candidates with a strong likelihood of winning. Yung survey, mga kababayan, commissioned by Stratbase and conducted from January 17 to 20. Latest ito po, showed Marcos in 14th place, down from her previous 12 to 14th rank in December. Padaos-dos ng padaos-dos, mga kababayan, ang ratings ni
Amy Marcos. Dati, nasa 4, 5, 6, 7 siya. Hindi man po nakapagtataka kasi siyempre turn off yung mga Marcos loyalist. Inaaway yan yung kanyang kapatid kasi. Pero sinasabi niya, mahal daw niya si Ading. Hindi man po makita ng ating mga mamamayang Filipinong mahal mo yung iyong ading na si President Bongbong Marcos. Gusto nang ipapatay ng kaibigan mong si Sara Duterte pagkatapos nandun ka pa rin kampi sa mga Duterte. Sino ba naman ang hindi matuturn off na mga supporters niyan? Kaya malamang sa malamang talaga matalo si Amy sa pagkasenador. Galing dito sa amin po. Post ni Congressman Joey Sarte Salceda na tatakbong senador sa Kagsawa Festival. Kagsawa Festival highlights Albay history, values, progress. Nandito si Amy Marcos nung isang araw. Ayan nangangampanya rito mga kababayan si Amy Marcos kasama si Congressman Joey Sarte Salceda. Yan po sa Kagsawa Festival. Nagsasalita siya mga kababayan. Message of support, Senator Amy Marcos. Pakinggan din natin yung kanyang sinasabi dito sa amin. Namin ang mga taga-Daraga, Albay. Ako'y nagpapasalamat sa instant invitation. Instant invitation daw. Ako surprised din. Pero napakalaking tuwa ko na makaabot dito at tunay nga na nagpasalamat sa inyo namin sa mainit na pag-resibir dangan sa pag-imbitar ninyo sa akong dinhi. Nag-Bicol Daraginyo. Kagsawa Festival. Napakaganda ng araw, napakaganda ng bulkan sa ating pinakamamahal na Congressman Joey Salceda. Palakpakan po ninyo yan. Kasama ko po yan, 15 anyos pa lang kami. Ang babata po namin sa bundok ng Makiling. At dati, yung kabataan ba, SK po, nating orig na SK. Hanggang ngayon, ipaglalaban namin ni Joey, SK pa rin kami. Sanggunian katandaan na nga lang. Pero, specialist in all areas of economic development. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin namin, universal minimum wage. Hindi lang sa senior citizens, kundi sa lahat ng naghihirap. At talagang under the minimum wage. Ang totoo, pati yung minimum wage, gusto ko gawin pantay-pantay. Nag-iisa siyang lumalakad mga kababayan. Sa Ilocos, gawin na natin pantay-pantay sa lahat ng nangangailangan. Maraming salamat. Napakarami natin pag-uusapan. Ngunit sa lahat ng problema, alalahanin natin ay may solusyon. Sa lahat ng problema ay may solusyon. Pero ang totoo na totoo, tayong lahat sama-sama ang tunay na solusyon. Mabuhay ang Kagsawa Festival, mabuhay ang Daraga Albay, mabuhay ang Bicolano. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan lang po maiksing mensahe ni Amy Marcos. Yang Daraga po, Kagsawa Festival. Diyan ako dating municipal councilor. 25 years old pa lang po ako noon. 1992, panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos. Isa ako sa mga original members ng Lakas CMD. Noon, naging Lakas NUCD. Na ngayon, partido ni Speaker Martin Romualdez na nahalata na parang inaaway ni Amy Marcos. Doon sa interview, mga kababayan, pati dito sa AKAP, tanong di mga moti si Amy Marcos. And until today, hindi niya nare-realize. Matigas nga ang ulo. Siguro, pag tuluyang natalo si Amy Marcos, baka magising magbalik loob. O diba? Pero paano yan? Kung halimbawa matalo siya, mawawala siya sa sirkulasyon. Pahinga muna. Unless i-appoint siya, mga kababayan, ng kanyang kapatid. Pero baka malabo kasi siyempre nakakaya naman na yung isang Marcos i-appoint po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kapatid niya.
maging issue pa mga kababayan. Ano? Oo nga, nangangamuti ako. Ano ba yan? Ewan, hindi ko alam. Sabi po ni Amy Marcos sa Harapan 25 interview ng ABS-CBN News ni Alvin El Chico nung Friday. Inaaralan niya natin pero trabaho pa more. Marcos denied that her poor survey rating is due to her continued alliance with Vice President Sara Duterte, despite the latter's falling out with her brother, President Ferdinand Marcos Jr., and her threat to desecrate the remains of their father, the late dictator Ferdinand Marcos Sr. Sabi ni Amy Marcos, hindi ako namamangka sa dalawang ilog. Marami ding nagsasabing manggagamit, pero hindi naman ako tinutukoy noon. Marcos said, poking fun on her facial features. Senator Amy, hanggat hindi mo nare-realize na mali yung landas na tinatahak, malamang sa malamang, hindi lang mangangamuti ka, pati mangangamuting kahoy at linsa. Yun malamang ang bagsak po ninyo. Pero sabi nga natin, matanda na po kayo, mas matanda pa kayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya mahirap mag-advise sa matanda. So alam mo na kung ano yung mga consequences ng inyong mga actions, siguro naman handa ka dyan. Di ba? O ngayon, lalo pang sasadsad sigurado ang ratings po ninyo kasi pinag-initan ninyo yung AKAP, ayuda para sa mga kapos ang kita. Matagal pa nang pinag-iinitan ni Senator Marcos po, Senator Amy Marcos yung AKAP, kasi brainchild ito ni Pinsan. Ilan sabi nga natin, laki pong tulong. Talagang matuturn off yung mga kababayan natin na kapos ang kita. Pinag-iinitan po ni Senator Amy Marcos. Yan o. Sabi rito, Senator Amy Marcos on Monday grilled top government officials for failing to present a clear list of people qualified to benefit from the Ayuda sa Kapos ang Kita program or AKAP. Paano magkakapag-provide ng list na unang-una bago pa lang po ang AKAP? Natural, wala pa silang lista ng mga beneficiaries. Ang mayroon sila, yung qualifications na dapat tumanggap. Pero yung lista ng nabigyan or bibigyan, siyempre wala pa. Bagong budget siya na inilagay mga kababayan, bagong pondong inilagay sa ating 2025 budget. Ang hanapin po ninyo yung beneficiaries ng confidential funds ng kaibigan ninyong si Sara. Doon po wala kayong sinasabi, tahimik kayo. Kasi kaibigan ninyo si Sara Duterte. Yung mga beneficiaries noon, fictitious po. Kaya nga may 3 impeachment cases na nakapending sa Kongreso. Kaya tama naman po yung paliwanag ng mga taga-DOLE at saka ng taga-DSWD. Inanapan po ng diferensya ni Amy Marcos. Ginisa po yung mga taga-DOLE at taga-DSWD, hinanapan ng lista. Yan sabi rito, during the Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development hearing, Senator Marcos asked the Department of Labor and Employment, the National Economic and Development Authority, and the Department of Social Welfare and Development to provide the list. Paano ninyo matutukoy kung sino yung tamang beneficiary? Wala naman pala kayong listahan ng minimum wage earner, sabi po ni Amy Marcos. At the end of Marcos' prodding was DOLE Undersecretary Benjo Benavides who argued that any type anya of assistance has a clear process of application. Pero sabi ni Amy, pero anyang maliwanag walang listahan ang minimum wage earner ngayon sa DOLE man o sa DSWD. At ito ang target ng AKAP, ngunit hindi maliwanag kung sino sila. Wala kayong pangalan, asked Marcos, to which Benavides answered none. Siyempre, wala pang listahan po ng mga target beneficiaries, ng mga pangalan kasi bago ngang programa. Kaya paliwanag po ni Benavides, mayroon anya kaming guidelines kung sino yung ka-qualify. Tama naman po yung paliwanag ni Benavides. Ayaw tanggapin yung paliwanag ni Amy Marcos.
Ang gusto niya, pangalan ng mga wage earners, ng mga minimum wage earners. Paano yung gobyerno po, ng mga past administrations, wala pa man yan. Hindi man po kasi naisip nila na bigyan yung mga minimum wage earners ng assistance ng gobyerno. Paano maglista niyan yung gobyerno? Wala pa man nakaisip sa previous administrations na magbigay ng AKAP, bagong programa na naisip ng ating mga congressmen para malabanan po yung inflation. Kasi di ba, mataas yung presyo ng mga bilihin dahil sa kung ano-anong mga factors affecting inflation tulad ng giyera sa Middle East, yung Ukraine-Russian war, tapos yung pagtaas ng presyo ng mga petroleum products, plus yung climate change po, yung pagtama ng mga calamities sa iba-ibang parte ng mundo, including our country. So comes the inflation. Kaya naisip ng ating mga congressmen sa panguna ng ating Speaker of the House na magbigay po ng AKAP, pinag-iinitan ni Amy. Bago siyang programa, kaya wala pang lista ng mga wage earners, minimum wage earners. Pero sabi ni Benavides, may guidelines anya tayo. Qualifications and guidelines ng mga pwedeng tumanggap. Sabi dito, meanwhile, Marcos likewise grilled DSWD asking if it can provide list of AKAP beneficiaries. Sabi ni DSWD Undersecretary Alia Dimaporo, similar to what was disclosed by Benavides anya, yung hinahanap mo anyang lista is still non-existent. Wala pa man anya kaming lista niyan. First time na magka-AKAP, siyempre walang lista. Tama po? Nawala na sa rason itong si Senator Amy Marcos sa kakakampi niya kay Sara Duterte na illogical. Nakakahawa po ang mga ganyang sabi natin, tama yung old saying, birds of the same feather flock together. So sabi ni Amy Marcos, so ang sinasabi ninyo, wala rin kayong listahan? Kung ang NEDA at ang DOLE walang listahan ng mga magiging beneficiaries nitong programang ito, inaamin rin ng DSWD na sa ngayon wala rin kayong listahan para sa mga beneficiaries nito. Tama po ba? Sagot ni Dimaporo, there's no list anya, but there are guidelines that will provide the requirements to avail AKAP. Medyo nainis-inis na si Dimaporo. Wala niya kaming listahan ng mga beneficiaries ngayon. Pero anya, may guidelines anya kami at mga requirements doon sa mga dapat tumanggap. Siyempre, yung dapat tumanggap niyan, yung mga manggagawa tulad ng security guard na minimum wage earner na ang sweldo siguro below 15,000 qualified. So, ganyan po. Pero yung lista ng tao kung sino-sino ito, wala pa man po. Bagong ang programa, wala pang census. Wala pang lista, previous list. So ngayon na may AKAP na, pag in-implement po, pupunta yung mga minimum wage earners na mga manggagawa, magkakalista na po ng beneficiaries. Naintindihan mo na, Senator Amy Marcos, yun ang punto ng mga taga-DSWD DOLE saka NEDA. Sinisiraan mo yung AKAP, malamang sa malamang ma-turn off yung mga beneficiaries ng intended beneficiaries ng AKAP. Hindi kayo niyan iboboto, lalo kayo mga ngamote. Yan tag-isip kasi nito mga kababayan, hindi man si Amy Marcos, kundi yung pinsan, si Martin Romualdez, na malamang iyon ang i-endorse ng ating Pangulo na maging successor sa pagkapangulo. Hindi po si Inday kasi inaway na ni Inday si PBBM. Baka may usapan sila ni Amy Marcos na si Inday Sara ang tatakbong pagkapangulo sa 2028, si Amy Marcos yung vice presidente. Kung ang tumakbo po si pinsan for president at pasadsad ng pasadsad mga kababayan ang ratings ni Sara, kahit tumakbo si Amy Marcos for vice president sa 2028 katandem ni Sara Duterte, malamang pareho silang talo.
Nagets na ninyo mga kababayan kung bakit nanggagalaiti si Amy Marcos? Nasira yung mga plano. Inunahan ni pinsan. Pero sa totoo lang po, si pinsan niya, si Martin Romualdez, hindi man po nagsasalita. Kaya lang siguro nahalata ni Amy Marcos na ang mga actions po, mga ginagawa ni Martin Romualdez pag presidente. O, di ba? Mas loyal mga kababayan maasahan si Martin Romualdez ni PBBM. Kaya malamang sa malamang si Martin Romualdez po ang basbasan na susunod na presidente. Ferdinand pa rin. Ferdinand Romualdez. Ferdinand Martin Romualdez. Sabi dito sa balita, this however did not sit well with Marcos, who proceeded to emphasize that the apparent absence of such a list just indicates that the government is not aware who the potential beneficiaries of AKAP are. Pero paliwanag po ng DSWD, to qualify niya as a beneficiary under AKAP, a certain individual must belong to the low-income category, especially those whose income does not exceed the statutory minimum wage. This was also revised and simplified by the agency, including low-income and minimum wage earners, especially those who were hit by inflation. Sabi po ng DSWD, ayaw tanggapin ni Amy Marcos yung paliwanag ng DSWD. Bago nga, Amy, ang programang AKAP, kaya paano magkalista? Magkakalista sila once na yung mga target beneficiaries based doon sa guidelines and requirements na ipalabas. Pag naipalabas na yon, comes now the target beneficiaries. Mag-a-apply na sila. Yung mga beneficiaries na hindi magka-qualify, hindi po sila mabibigyan siyempre. Kasi may guidelines siya. Pag nag-avail na sila, di magkakalista na, may pangalan na. O diba? Mahirap ba yon intindihin, Senator Amy Marcos? Mahirap intindihin po sa inyo kasi galit kayo sa AKAP. Kung galit kayo sa AKAP, hindi din kayo aakapin ng mga beneficiaries niyan. Pagdating ng 2025 midterm election, asa pa kayo na mananalo. Ngayon nga po, nangangamuti na kayo. Itong pangangamuti ninyo sa survey, ang may kagagawan po niyan, kayo man lang mismo. Parang si Sara Duterte, dati top, laging nagtatap sa survey, bumantot ng bumantot yung pangalan kasi nadiskubre yung kanyang masamang pag-ugali. Siya man lang po, wala man nagsabi sa kanyang magwala siya. Sino ba ang nag-advise sa kanyang hukayin yung bangkay ng tatay mo at mag-press con siya, pagmumurahin yung inyong kapatid at pagbantaan na papatayin? Wala man nagsabi sa kanyang magpapreskon siya. Sarili niyang initiative. Yan ang dahilan kung bakit bumantot, sumadsad yung ratings ni Sara Duterte, 49% na lang sa latest. Talo na ni Martin Romualdez, 58%. Damay po kayo. Lahat ng dumidikit ngayon sa mga Duterte, damay na kayo. Tama pa. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB.
Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.